Panoorin natin to ha, batas natin. Mag-subscribe po tayo, like and share. Pinakamababang peso. Rating ni BBM. Nandito ako sa Taiwan. 10 years na ako rito. Yung unang dating ko rito, ang 10,000 na NT dollar. NT ang tawag dito eh. NT dollar. Pag pinalit mo sa peso, 7,000. Noon yun ha. Ang taas ng pera ng Pilipinas. Eh ngayon after 10 years grabe na. Bumaliktad na. Ang 10,000 NT dollar NT dollar kasi tawag rito eh. Naging 18,000. 18,000. Grabe, 18,000 na. Sumasahod ako ng 30. Isang buwan dito. Times 3 mo, di 50,000 megit. Ang sahod ko, buwanan. Baksak talagang peso ng Pilipinas. Kawawa. Malapit na mag 1:2 na eh. Malapit na yung NT dollar magdoble na, malapit na. Pag nagdoble yan, yung 10,000 magiging 20,000 na sa Pilipinas. Ay, naku. Grabe bangag kasi Bangag yung presidente. Adik sa cocaine eh. Panoorin natin. Mag-ano tayo. Like and share, batas natin. Atty. Libayan. Tingnan nyo. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kota dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang 59.44. Mga kabatas natin, dun sa mga hindi pa nakapag-like, paki-like na lang ha. Para naman na matulungan yung algorithm natin at matanggal na tayo sa shadow ban. Okay? Tingnan nyo ha. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kota dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan po natin yung impact nito? Thank you. I'll guess. They don't care. Wala silang pakialam. Kasi Wala sila talagang pakialam. Ang pakialam nila, mangurakot. Hayop talaga sila. Kurakot, yung sila nakikialam. Pero yung pagtaas ng baksak ng peso, wala silang pakialam. Kupal niya si Yusek. kahit bumagsak na bumagsak yung peso, marami pa rin silang pera. And it doesn't matter to them. It doesn't matter to them. Kahit mag 70 pesos yan, pupunta sila ng ibang bansa, barya lang sa kanila yan. Itong mga taong kurakot, itong sina President Bongbong Marcos, they have so much money, they can even feed maybe 10 generations of them, even if they don't work. That's my guess. Sasabihin ng Atty. Claire Castro, wag mo kasing pangunahan yung presidente. Ikaw kaya yung number one na pinapangunahan yung presidente. Dito nyo makikita na wala silang pakialam. Sa rating nga ng presidente, wala siyang pakialam. Tignan nyo daw yung ibang rating. Putik, yung ibang rating mas mababa. Delusional. My gosh. Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pag-meeting ang BSP at ang Pangulo. At Ang galing ng sagot, no? Laging nagmi-meeting ang BSP at ang Pangulo. Lagi nang meeting. Kupal talaga to si Yusek. Hanggang meeting lang. Anong gagawin ng BSP at ng Pangulo? Magmi-meeting.
Pero may problema daw. Oo nga eh. Anong gagawin nyo? Para masolve yung problema, magmi-meeting. Doon nyo makikita wala talaga silang balak ayusin yan. Kahit man lang sabihin sa inyo kung ano ang laman ng kanilang meeting, ano ang trajectory, ano ang napag-usapan nila, ano ang pwede nilang gawin para maisalba tayo sa pagkakasadlak na ganyan, wala silang babanggitin sa inyo dahil wala silang pakialam sa inyo. Meeting lang. Nakakadiri. Yusek Claire, meeting lang. Adiri ka naman. Wala ka na ba bang sabihin? Meeting lang, puro meeting. Kahit man lang konting direksyon ang i-disclose sa atin kung saan tayo patungo. Lahat nakatago. Kurakot, pera nyo, May tumawag. galawan nyo, pagkakaibigan nyo, lahat nakatago. Pati direksyon, pati plano na gagawin para may isalba yung taong bayan, nakatago. O baka naman hindi nakatago kasi wala. Wala kayong pakialam. My goodness. Nakita nyo? Wala silang pakialam. Lumapit sa yung kapatid mo, anak mo, asawa mo, may problema. Sa tingin mo ba, kapag sinabi mo doon sa anak mo, sa kapatid mo, sa asawa mo na may problema, na nagmi-meeting na kami, maiibsan yung kanyang nararamdaman? My goodness, daig nyo pa ang beginner. Kasi sobrang kapal ng mukha nyo. Masama ang loob ng taong bayan. Ninakawan yung taong bayan. Kitang-kita sa paligid ang nangyayaring kadiliman. Galit na yung tao. Humihingi sila ng tugon. Paano natin naayusin to? Tapos ang sagot mo, nagmi-meeting. Tagal-tagal na yan, nagmi-meeting pa rin. Tama yung sinabi ni Adriano. Di naman sila apektado kaya wala sila plano at pakialam. Wala pakialam yung mga yan. Kita mo ba yung mukha nitong Yusek niya yan? Oo, kita ko yung pagmumukha niya. Ang kapal eh. Kupal talaga. Walang pakialam yan. Panay kabig nga yan ng ano yan eh. Laki siguro ang sweldo itong kupal kaya ganyan yan. Nandyan lang yan para ibalandra yung kapal ng mukha niya magsinungaling. Goodness. Natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakaka-apekto. Diba? Sige, pagbibigyan na kita. Sige, yan yung reason. Kurakot kasi kayo. Anong gagawin natin? Ay, sorry, magmi-meeting nga pala. Alam niyo, narinig ko to? Hello! Ang tagal na niyan. Buwan nang bumubulusok. Pababa yung peso. Buwan na nawawala ng purchasing power itong Pilipinas. Last year pa yan. Tapos ang sagot mo sa taong bayan, kasi nga, pababa pa rin ang pababa, nagmi-meeting. Ibig sabihin, walang kwenta yung ginagawa nila. Kasi patuloy at patuloy silang nagmi-meeting pero walang nangyayari. Goodness. Sabi ni Robelin,
True attorney, kahit ilang generation nila hindi na maghihirap. Pero tayong ordinaryong Pilipino, ilang generation ang maghirap. Well, ikaw nga, kahit umaangat ka sa buhay, magkasakit lang yung kamag-anak mo. Back to zero ka agad eh. Goodness. Ito po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Mga kabatas natin, ito lang ha. Niloloko talaga tayo. Kung yung laban natin sa korupsyon ay gumagana, the people, and not only the people, also, foreigners will have confidence in us. Bakit? Kasi nga lahat naman ng bansa may kurakot. Saan ba walang kurakot? Kahit sa Amerika may kurakot. Sa Japan may kurakot. May mga pinapatay at nagpapakamatay nga sa Japan Dito rin sa Taiwan may kurakot din pero nakukulong dito. Nakukulong. Mayor, yung presidente. Kulong nang lumabas butot balat. Hindi yung parang Pilipinas na kulungan. Nagbakasyon dito, kulong talaga. Sa Vietnam, sa Thailand, may kurakot. Pinagdadaanan lagi ng bansa nila yan. Sa atin lang ngayon at sa administrasyon na ito, sobrang kupal. At alam nila na hindi seryoso yung laban natin sa korupsyon. Laban nyo sa korupsyon. Kami seryoso. Pero kayo, obvious na obvious. Kitang-kita sa mga mata nyo at sa mga plano nyo na wala kayong pakialam. Ghost project niya, blood control, ghost din Wala pang nakukulong na congressman. Upal talaga yung usik na yan. Sabi ni Ricol, mag-invest mga yan. Bakit bagsak ang FDI? Di ba? Mag-i-invest ka. Lalong-lalo na ngayon, mababa. Di ba? Tapos magkaroon ka ng confidence. Yung mga tao, pag confident sila, natataas yan, na mag-i-improve yan, they will buy in. Dito lang muna tayo kasi short lang ang video natin. Mag-like and share po tayo, batas natin Pakita ko naman sa inyo yung NT dollar. 1.88 Pag sa 10,000 NT dollar ang tawag dito sa Taiwan, NT dollar, 10,000 magiging 18. 18,000 Biro, grabe ng baksak. 10 years ago, yung 10,000, 7,000 sa peso, laki ng pera. Ngayon, bumaliktad na, naging 18,000 sa peso. Ayun talaga Janitorial lang ang trabaho ko 30,000 NT. Pag pinalit mo yung 50,000, 50,000 sa peso. Tatlong 1.8 18. Magkano yung 50? Grabe, baksak ang pera natin. Grabe. Babu.